Congratulations, Mr. De La Fuente. Okay naman ang sperm count mo. Healthy din at malaki ang tsansa na magkakaroon ka pa ng anak kahit 100 pa yan. Nakangiting wika sa kanya ng doktor na nasa harapan niya. Lingid sa kaalaman ni Elena, pasekreto siyang nagpatingin sa doktor para naman matapos na ang katanungan niya sa kanyang sarili na healthy ba talaga siya. Baka naman kasi masyado niyang inistress si Elena tapos lalabas din naman pala na siya ang may problema, di ba? Hanggat maari, ayaw niyang maging unfair sa asawa niya. I am healthy pero bakit ganoon, Dos? Bakit hindi kami makabuo ng asawa ko? Seryoso niyang wika dito. Kaagad namang mapangiti si Dosi. Kaya nga sa mga ganitong usapin, dapat kayong dalawa ng asawa mo ang nandirito. Healthy ka nga, pero how about your wife? Mr. De La Fuente, kailangan din nating matingnan ang kalagayan ng asawa mo. Nakangiti nitong sagot sa kanya. Hindi naman siya nakaimik. Kung hindi siya ang may problema, posible kayang si Elena. Pero hindi, healthy ang asawa niya. Nabuo nga kaagad si Gianna, di ba? Saka, paano niya mapapayag si Elena na magpatingin sa doktor na hindi ito mau-offend? Mahal niya ang asawa niya at hanggat maari, ayaw niya itong masaktan. Thank you, Doc. I will talk to my wife regarding this matter. Seryoso niyang sagot kay Dos at nagpaalam na siya dito. Pagkagaling ng klinik, dumiretso na siya sa kanyang opisina dahil marami pang mga nakatambak na mga trabaho doon na dapat niyang tapusin ngayong araw. Pagdating niya ng office ang nakangiting mukha ng bago niyang sekretary na si Emma Jolene ang sumalubong sa kanya. Kakahire lang dito 2 months ago at masasabi niyang magaling ito pagdating sa trabaho. Good afternoon, sir. Nasa table niyo na po ang mga report na nire-request niyo. Gusto niyo po ba ng coffee? Ipagtetempla ko po kayo. Nakangiti nitong wika sa kanya. Kaagad naman siyang tumango. Yes please and thank you, Emma Jolene. Seryoso niyang wika at seryoso ang mukha na tuloy-tuloy na siyang naglakad papasok ng opisina niya. Sa totoo lang, hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya. Kanina pa naglalaro sa isipan niya na baka naman ang asawa niyang si Elena ang may problema kaya hindi sila makakabuo. Nitong mga nakaraang buwan, masyadong conscious si Elena sa figure nito. Ang alam niya, umiinom din ito ng mga multivitamins at mga pampaganda para mamaintain ang magandang hubog ng katawan. Masyadong naging maingat si Elena sa mga kinakain nito. Bihira lang kung kumain ng meat at puro salad lang ang kinakain sa takot na baka tumaba ulit. Hindi niya mapigilan ang mapailing. Hindi siya pwedeng mag-isip ng kahit na ano paman. Para matapos na itong iniisip niya, kailangan niya munang focus ang buo niyang atensyon sa trabaho. Tatapusin niya ng mas maaga ang trabaho niya para makauwi siya at makausap ng harapan ang asawa niya. Kailangan niya itong makumbinsi na magpa-check up din para malaman nila ang problema. Baka may mga vitamins lang na dapat inumin si Elena na makakatulong para magbuntis ulit ito. Tama at malaki ang maging tulong noon kung mapapayag niya itong magpatingin sa doktor. Tinapos niya lang ang mga papeles na dapat niyang pirmahan at mabilis na din siyang lumabas ng opisina. Nakita niya pa ang pagkagulat na kaagad na rumihistro sa mukha ng kanyang sekretarya nang mapansin nito ang paglabas niya mula sa kanyang opisina. Miss Jolene, uwi ako ng maaga ngayon. Yung iba kong mga appointment hanggang mamaya, paki-cancel na lang muna. Seryoso niyang wika. Kaagad naman itong tumango. Masusunod po, sir. Ingat po kayo. Nakangiti nitong sagot sa kanya. Tanging pagtango lang ang naging tugon niya at nagmamadali na siyang naglakad paalis. Diretso siya sa kanyang kotse at nag-drive pa uwi ng bahay. Wala pang 3:00 na hapon nasa bahay na siya. Halos magkasunod lang silang dalawa ni Elena na dumating. Galing daw sa labas at nagpa-facial samantalang si Gianna ay nasa school pa. Ang yaya Gloria daw nito ang susundo dito mamaya. Jake, teka lang, ang aga mo ngayon nakangiti wika ni Elena sa kanya habang naglalakad palapit sa kanya at nang makalapit, buong paglalambing na tumingkayad ito upang halikan siya sa labi. Yes, medyo hindi maganda ang pakiramdam ko kaya nagpa siya akong umuwi na muna. Teka lang, kakarating mo lang ba? Seryoso niyang tanong. Nakangiti naman itong tumango. Kasama ko si Mommy. Nagpa-facial kami tapos nag-shopping na din ng kaunti. Look, ibinili din kita ng para sa'yo, mahal. Nakangiti nitong wika. Tumango lang siya at kaagad na siyang nagyayaya patungo sa kwarto nila. Pagdating ng kwarto, hindi niya mapigilan ang mapatitig sa mga pinamili ni Elena.
Medyo marami yun at karamihan ay puro pampaganda yata. Mahal, magbabanyo lang ako. Heto nga pala ang pamalit mong damit. Magpalit ka na para makapagpahinga ka muna, nakangiti nitong wika sabay lapag nito sa kama ng mga damit na kinuha nito sa mula sa loob ng kanilang walk-in closet. Isang tipid na pagtango ang naging tugon niya at hinayaan niya na itong pumasok sa loob ng banyo. Nang tuluyan nang makapasok si Elena sa loob ng banyo, wala sa sariling napatitig siya sa bag na gamit nito. Katabi iyon ng iba pang mga paper bags na dala nito kanina. Dala ng kuryosidad, naglakad siya patungo doon. Dinampot niya ang bag na paboritong gamitin ng asawa niya at dahan-dahan na binuksan. Hindi niya gawain na makialam sa bag ng asawa niya pero ewan niya ba. Sa pagkakataon na ito, gusto niyang makita kung ano ba ang meron sa bag ng asawa niya at bakit sa dinami-dami nitong mga bags sa loob ng closet nito, ito talaga ang ginagamit nito palagi. Noong una, wala naman siyang napapansin na kahit na anong kakaiba. Tanging wallets, cellphone at ilang mga pampaganda ang laman noon. Hanggang sa may makapa siyang isang tableta kaya kunot noon niya iyong inilabas at pinakatitigan. Bagong vitamins na naman, mahina niyang bulong sa kanyang sarili. Ang alam niya, nakalagay sa isang maliit na bote ang mga vitamins na iniinom ni Elena pero itong isang ito, nasa pack lang. Kulay pink iyon at nang basahin niya ay ganoon na lang ang pagsalubong ng kilay niya nang ma-realize niya kung anong klaseng gamot itong hawak niya ngayon. Contraceptive pills. Ano ang ginagawa ng gamot na ito sa bag ng asawa ko? Kunot noon niyang bulong sa kanyang sarili. Hindi siya maaraing magkamali, isa yung contraceptive pills. Isang klase ng gamot para mapigilan na magbuntis ang isang babae at minsan, iniinom din ng mga binabae pampakinis daw ng kutis. Alam niya ang tungkol dito, lalo na minsan na din siyang dumaan sa ganoong sitwasyon. May mga kaibigan siya noong high school siya na binabae na umiinom ng ganitong klaseng gamot. Elena, gumagamit ka nito? Paanong nagawa mong isketreto ito sa akin? Muli niyang sambit kasabay ng pagbukas ng pintuan ng banyo at iniluwa si Elena na noon ay nakasuot na lang ng bathrobe. Napansin niya ang pagkagulat sa mga mata nito habang nakatingin sa gawi niya at nang mapansin nito ang hawak niya mabilis na itong naglakad palapit sa kanya. Jake, ano ang ginagawa mo? Bakit mo? Elena, hindi ba't ako ang dapat magtanong sa'yo tungkol sa bagay na ito? Ano ang ginagawa ng pills na ito sa gamit mo? Kaya ba hindi tayo nakakabuo dahil dito? Paano mo ito nagawang ilihim sa akin? Seryoso niyang wika. Ang kaninang maganda niyang mood ay biglang naglaho. Napalitan iyon ng hindi maipaliwanag na sakit ng kalooban na ngayon niya lang naramdaman sa tanang buhay niya. Jake, let me explain. Ano kasi hindi ko. Hindi mo pa gustong mabuntis dahil natatakot kang tumabaga noon ba? Ha, Elena, seryoso niyang tanong dito. Kaagad naman itong napayo ko. Jake, alam mo naman na simula noong tumaba ako, nawalan ako ng confidence sa sarili ko, di ba? Sorry kung inilihim ko sa iyo ang tungkol sa bagay na ito. Sorry din kung sasabihin ko sa iyo na ayaw ko pang magbuntis at hindi pa ako ready na bigyan ng kapatid si Gianna. I am sorry, Jake. Mahal ko ang pamilya natin pero sana igalang mo din ang desisyon ko tungkol sa pagbubuntis. Mahina pero seryoso ang boses na wika nito sa kanya. Sa kauna-unahang pagkakataon, bigla siyang nakaramdam ng pagkadismaya kay Elena. Hindi din maipaliwanag na sakit ng kalooban ang nararamdaman niya ngayon sa isipin na palihim pala siya nitong niluluko. Sa tuwing nagtatalik silang dalawa, umaasa siya na sana makabuo na sila pero mukhang nagkakamali siya. Habang patuloy siyang umaasa na mabuntis niya ulit ito, patuloy din naman pala nitong kinukontrol ang lahat na huwag mabuntis sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot. Niluko mo ako, Elena. Hindi ko alam kung ano ang kulang at bakit mo ito nagawang ilihim sa akin. Lahat naman ng gusto mo, binibigay ko, di ba? Sinusuportahan din kita sa lahat ng nais mo pero bakit? Bakit mo ito nagawa sa akin? Bakit mo nagawang ilihim ang lahat-lahat ng ito sa akin? Mataas ang tono ng boses na tanong niya dito. Wala hindi niya na talaga kayang pigilan pa ang emosyon niya, at kusa nang lumalabas ang mga katagang iyon mula sa bibig niya. Ayaw niyang magalit pero hindi niya kaya. Isa lang kasi talaga ang sinisigaw ng lahat-lahat. Mismong ang asawa niya ay pinaglalaruan siya. Naglihim ito sa kanya tungkol sa pinakaimportanteng bagay. Sa tuwing tinatanong niya ito tungkol sa pagbubuntis ulit, nagpapakita naman ito ng pagsang-ayon pero sa likod pala ng lahat ng ngiti at pagsagot nito ng may isang lihim palang nakatago.
Iyon ay ang kinukontrol nito ang lahat na huwag lang mabuntis at kung hindi niya pa nakita ang gamot na ito sa bag nito, siguro patuloy na lang siyang aasa sa wala. Walang napalang balak na magbuntis yot ang pinakamamahal niyang asawa at masakit iyon sa panig niya. Lalo na at umaasa siya na soon, magkakaroon ulit ng baby ang bahay na ito. Sa nakikita pinaghalong galit at pagkadismaya sa mga mata ni Jake, hindi mapigilang makaramdam ng kaba si Elena. Nabuko nito ang sekreto niya at hindi niya alam kung ano ang gagawin niya para mapatawad siya nito. Jake, let me explain please. Huwag ka namang magalit sa akin maluha-luha at puno ng pakiusap sa tono ng boses na wika niya. Explain? Ano pa ang ipapaliwanag mo, Elena? Ha? Bakit mo ito nagawa sa akin? Niloko mo ako. Pinaniwala mo ako sa isang bagay na alam mong hindi mo kayang ibigay sa akin. Seryoso nitong sagot sa kanya. Natamim naman siya. Hindi niya malaman kung ano ang isasagot niya, lalo na at ramdam niya sa sarili niya na guilty siya. Fine, ayaw mong masundan si Jana? Ayaw mo nang magbuntis ulit? Okay, maiintindihan ko naman iyon kung una pa lang, sinabi mo na sa akin na ayaw mo. Pero hindi pinaasa mo lang pala ako sa isang bagay na never na mangyayari at masakit iyon, Elena. Sobrang sakit, seryoso nitong wika. Hindi niya naman mapigilan ang mapahagulhol ng iyak. Sa loob ng 7 taon na magkasama silang dalawa ni Jake sa iisang bubong, ngayon niya lang ito. Nakitang nagalit sa kanya ng ganito. Jake, I am sorry. Alam kong malaking kasalanan ang nagawa ko sa iyo, pero sana maintindihan mo din ang takot sa puso ko. Alam mo naman na ayaw ko nang bumalik sa dati ang katawan ko, di ba? Ayaw ko nang tumaba ulit at kung yes, ayaw mong tumaba. Ayaw mong masabihan na mataba ka at gusto mong maging maganda sa paningin ng lahat. Okay, malinaw na sa akin ang lahat-lahat. Hindi mo na kailangan pang ulitin sa akin ang tungkol sa bagay na iyan. Seryoso nitong wika at pagkatapos sabihin ang katagang iyon, mabilis na itong naglakad palabas ng kwarto. Gusto niya sana itong pigilan para makausap pa ito pero feeling niya, bigla siyang nawala ng lakas. Bigla din siyang nakaramdam ng hiya dito. Ni sa hinagap, hindi niya akalain na darating sila sa ganitong sitwasyon. Iyong malalaman ni Jake ang mga ginagawa niya at magagalit ito sa kanya ng sobra. Hindi niya napaghandaan ang ganitong sitwasyon. Nang tuluyan nang nakalabas si Jake ng kwarto nila, parang naupos na kandila na napaupo siya sa kama. Patuloy sa pagdaloy ang luha sa kanyang mga mata. Nasasaktan siya sa komprontasyon na naganap sa pagitan nilang dalawa ni Jake, at natatakot siyang baka hindi siya nito mapatawad dahil sa kasalanan na nagawa niya. Jake, I am sorry. Hindi ko alam na aabot tayo sa ganitong sitwasyon. Ang akala ko, kapag malaman mo ang tungkol dito, maiintindihan mo ako pero nagkamali ako. Patawarin mo ako, Jake, mahina niyang sambit. Buong maghapon na hindi na bumalik si Jake ng kwarto nila. Nang medyo nahimasmasa na din siya sa kanyang pag-iyak, nagpa siyang lumabas ng kanyang silid para hanapin si Jake, pero sinabi ng kasambahay nila na umalis daw ito. Kung saan nagpunta, hindi sinabi. Gabi na. Halos 9:00 na ng gabi pero hindi pa rin umuwi si Jake. Lalo siyang nakaramdam ng pag-aalala. Alam niyang galit sa kanya ang asawa niya pero alam niya din naman na hindi masosolve ang isang problema kung hindi sila mag-uusap. Willing siyang humingi ng kapatawaran kay Jake dahil aminado siya sa kanyang sarili na kasalanan niya. Si Jana po, Manang. Kumusta siya? Kumain na ba siya? Seryosong tanong niya kay Manang. Hindi na siya lumabas ng oras ng pagkain ng dinner at umaasa siya na sana kumain ang anak niya ng dinner. Simula kasi nang dumating ito ng school, hindi niya pa nakukumusta ang anak niya Siguro, ramdam din ng bata na may problema sila ng ama nito kaya ganoon. Opo, ma'am. Kumain na po. Sinabayan po siya ni Yaya Gloria sa pagkain. Nakangiting sagot sa kanya ni Manang. Tanging pagtango lang ang naging sagot niya at nagpa siya na siyang puntahan na muna si Jana sa silid nito. Pagdating niya ng kwarto, naabutan niya ang anak niyang naghahanda na sa pagtulog. Nakangiti niya itong nilapitan. Hi, baby. Hinalikan niya ito sa pisngi at gumanti din naman ito ng halik sa pisngi niya. Hi, mommy, nakangiti din itong sagot sa kanya. Wala pa po ba si daddy? I miss him po. Malambing na wika ni Jana. Sa bagay, sa pagitan nilang dalawa ni Jake, mas malapit si Jana kay Jake kumpara sa kanya.
May tinatapos lang na work si Daddy kaya wala pa siya. Sige na, matulog ka na. May pasok ka pa sa school tomorrow, di ba? Nakangiti niyang sagot dito. Tumango naman ito at ipinikit na ang mga mata. Hinintay niyang makatulog si Gianna bago siya nagpasyang bumalik sa kwarto nilang dalawa ni Jake. Hindi niya pa nga maiwasan na makaramdam ng lungkot ng pagkapasok niya, kaagad na sumalubong sa kanya ang katahimikan ng buong paligid. Sa loob ng 7 taon na nagsasama silang dalawa ni Jake bilang mag-asawa, ito din ang kauna-unahang pagkakataon na ginabi ito sa labas. Hindi niya tuloy maiwasan na mag-aalala. Jake, nasaan ka na ba? Alam kong kasalanan ko pero sana huwag mo naman akong tikisin ng ganito. Alam mo naman na hindi ako makakatulog habang wala ka pa eh. Mahina niyang sambit. Dinampot niya ang kanyang cellphone na sa bedside table at tinawagan ang asawa niya pero ganoon na lang ang pagkadismaya niya nang hindi man lang nito sinasagot ang tawag niya. Siguro nga, kailangan niyang tanggapin ang katotohanan na galit sa kanya ang asawa niya at kailangan niyang gumawa ng paraan para mapatawad siya nito. Buong gabi na hindi umuwi si Jake kaya naman buong gabi din na hindi siya nakatulog. Nag-aalala siya sa kalagayan ng asawa niya, kaya naman pagkahatid niya sa school kay Gianna kinaumagahan, nagpa siyang puntahan ang asawa niya sa opisina nito. Mabuti na lang talaga at naabutan niya ito doon. Nang mapansin nito ang presensya niya, napansin niya ang galit sa mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Ano ang kailangan mo? Walang gana sa boses na tanong nito sa kanya pagkapasok niya sa loob ng opisina nito. Halatang galit pa rin sa kanya at hindi niya din talaga ito masisisi. Jake, magdamag kang hindi umuwi ng bahay at hindi mo din sinasagot ang tawag ko. Seryoso niyang wika dito. Gusto niya sanang magkaroon sila ng seryosong conversation mag-asawa kaya lang, sa nakikita niya ngayon kay Jake, napapansin niyang para bang hindi ito interesado na makausap siya. I am busy. Kung hindi din lang importante ang sasabihin mo, umuwi ka na. Sa bahay na tayo mag-usap, seryoso at singlamig ng yelo ang boses na wika nito sa kanya. Ni ang tapunan siya ng tingin ay hindi din ito ginawa na siyang nagbigay sa kanya ng kakaibang sakit ng kalooban ngayon. Jake, I am sorry. Alam kong nagkamali ako at sana mapatawad mo ako. Mag-usap tayo. Stop it. Can't you see, tambak ang trabaho sa harapan ko at wala akong time na pag-usapan natin ang tungkol sa bagay na iyan. May himig na pagkayamot sa tono ng boses na wika nito kaya naman napaatras siya. Alam niya, nararamdaman niya ang galit ng asawa sa kanya kaya lang, sino ba naman siya para ipilit ang kung ano ang nais niya. Kasalanan niya kung bakit ito galit sa kanya ngayon at wala siyang magagawa kundi ang magpakumbaba at huwag na munang ipilit ang nais na makausap ito. Baka kasi mas lalo lang itong magalit sa kanya eh. Okay, I am sorry sa istorbo. Sige na, uuwi na ako. Hihintayin na lang kita sa bahay, Jake. Mahina ang boses na wika niya. Wala siyang tugon na narinig mula dito kaya naman naluluha na siyang naglakad palabas ng opisina nito. Masakit sa kanya na makita ang malamig na pakikitungo sa kanya ni Jake, pero kailangan niyang harapin ang katotohanan na siya ang may kasalanan sa lahat-lahat. Siguro, masyadong dinibdib ni Jake ang ginawa niyang paglihim dito tungkol sa paggamit niya ng contraceptive pills. Pero sana lang talaga makapag-usap sila ng maayos. Ngayong nakikita niya ang galit sa kanya ni Jake, willing na siyang ibigay ang nais nito. Willing na siyang ibigay dito ang nais nitong isa pang anak, basta bumalik lang sa dati ang pakikitungo nito sa kanya. Hindi na niya nagawang magpaalam sa bagong sekretary ni Jake at diretso na siyang naglakad patungo sa elevator. Uwi siya ng bahay na masama ang kanyang loob. Siguro, tama si Jake, sa bahay na sila mag-usap. Hihintayin niya na lang ang pag-uwi nito. Bumalik siya ng kanyang kotse at nag-drive pa uwi ng bahay. Pagdating niya ng bahay, nagpahinga lang siya saglit at naghanda ng pagkain na lulutuin. Actually, may tagaluto naman sila pero mas feel niya ang ipagluto si Jake. Para makita din nito ang effort niya at mapatawad siya sa kasalanan na nagawa niya dito. Manang, ako na po ang magluluto ha, nakangiti niya pang wika sa cook nila. Wala naman din itong nagawa pa kundi ang tumango na lang. Special ang lulututuin niya ngayon. Bulalo na paborito ni Jake kaya naman inutusan niya na maglabas si Manang ng pambulalong karne sa loob ng freezer. Naku ma'am, wala na po tayong ganoong stocks. Kung gusto niyo po, sasaglit kami ng grocery para bumili. Nakangiting wika ni Manang. Kaagad naman siyang tumango.
Sige po. Saka, bili na din kayo ng iba pang mga ingredients. Gusto ko kumpleto rekado para mas masarap. Nakangiti niyang sagot dito. Mabilis na lumipas ang mga oras. Si Yaya Gloria at ang driver na ulit ang inutusan niya na sumundo kay Jana sa school dahil naging abala na siya sa kusina. Maliban kasi sa bulalo, nagluto din siya ng buttered shrimp at chop suey. Gusto niyang maraming choices na mga pagkain na madadatnan si Jake mamaya pag-uwi nito. Ito na din ang kanyang peace offering sa asawa niya. Kaya lang, ang inaasahan niyang masayang salu-salo ng dinner ay hindi nangyari, walang Jake na umuwi. Lumamig ang sabaw ng bulalo pati na din ang iba pang putahe, pero hindi talaga umuwi si Jake. Nagreklamo na nga si Gianna na gutom daw kaya naman no choice na siya, kundi ang paunahin ito sa pagkain. Manang, wala pa rin ba ang sir nyo? Hindi niya na mabilang kung ilang beses niya nang naitanong iyon kay Manang pero puro negative ang sagot nito. Ilang beses niya din na tinatawagan ang numero ni Jake, pero hindi din ito sinasagot. Hanggang sa hindi niya na ito makontak na mas lalong nagdulot sa kanya ng sakit ng kalooban. Wala pa po ma'am. Sagot din naman kaagad ni Manang sa tanong niya. Lalo naman siyang nakaramdam ng lungkot. Nasaan na ba si Jake? Pangalawang gabi na nitong hindi umuuwi ng bahay at makailang ulit niya na itong tinawagan kaya lang, naka-off yata ang cellphone nito. Labis na siyang nag-aalala para dito pero hindi niya naman alam kung saan ito hahanapin ngayon. No choice talaga siya kundi ang hintayin ito. Isa pa, nangako si Jake sa kanya kanina na uwi ito at mag-uusap silang dalawa, kaya naman wala siyang balak na sumuko. Uwi at uwi din si Jake ng bahay at handa siyang hintayin ito kahit na mapuyat pa siya. Sige po, Manang. Magpahinga na po kayo. Ako na po ang bahalang maghintay sa sir nyo. Nakangiting sagot niya dito. Kaagad naman itong tumango at tumalima na paalis. Nang mapag-isa siya, muli niya na namang tinawagan ang numero ni Jake pero ganoon pa rin. Naka-off pa rin kaya hindi niya mapigilan ang makaramdam ng lungkot habang nakatitig sa mga pagkain na nasa harapan niya. Nag-effort siyang magluto pero mukhang masasayang lang. Nasaan na ba kasi ang asawa niya? Hindi man lang ba nito naisip na masyado na siyang nag-aalala? Ang bawat minuto na nagdaan habang naghihintay siya kay Jake ay masyadong nakakainip. Hanggang sa hindi na lang mga minuto ang lumipas. Oras na at nang muli niyang titigan ang suot niyang relo, halos 2:00 na ng madaling araw. Malungkot siyang napabuntong hininga. Halos pumikit na ang mga mata niya sa matinding antok pero wala siyang balak na sumuko. Alam niyang uwi si Jake. Hindi pwedeng hindi. Nasa ganoon siyang sitwasyon nang marinig niya ang pabukas at sara ng gate. Kaagad siyang napatayo. Sa wakas, dumating na din si Jake kaya naman kahit na napuyat siya sa paghihintay dito nakangiti siyang lumabas ng bahay para salubungin ito. Sabi ko na nga ba uwi siya eh. Hindi niya ako matitiis. Kaya lang saktong pagkalabas niya ng pintuan ng bahay, sumalubong naman kaagad sa kanyang paningin ang hindi kaaya-ayang tanawin. Si Jake, alala ito ng bago nitong sekretary. Hindi niya maiwasan na maikuyom ang kanyang kamao. Dali-dali siyang naglakad pasalubong sa mga ito at nang mapansin ng sekretary ang presensya niya, napansin niyang natigilan ito sabay pilit nang umiti sa kanya. Good evening, Divres de la Fuente. Pasensya na po. Lasing po si Sir at wala pong ibang maghahatid sa kanya pauwi dito sa bahay niyo, kaya naman nagmagandang loob na po ako. Pilit ang ngiti sa labi na wika nito. Saglit niya itong tinitigan bago siya tumango-tango. Bago pa siya nakapagsalita, naunahan na siya ni Jake. Oh! Ang maganda kong asawa. Hello, mahal. Si Jolene nga pala bago kong sekretary. Nakangising wika ni Jake. Bulol na nga itong magsalita, kaya nakumpirma niyang lasing ito. Jake, lasing ka na. Ano ba ang nangyari? Alam mo bang kanina pa ako naghihintay sa iyo, seryoso niyang wika dito. Kung hindi lang siguro nila kaharap ang sekretary nito na nagngangalang Jolene, baka naiyak na siya eh. Imagine, ilang oras siyang naghintay tapos uwi itong lasing. Nakainom lang nakahunti, mahal. Hindi ako lasing. Sagot naman ni Jake. Susuray-suray ito habang hawak ni Jolene, kaya naman nag-interfere na siya. Hinawakan niya na ito para siya na ang aalalay. Masyadong masakit sa mga mata na makita na hawak si Jake ni Jolene, habang si Jake naman ay nakapulupot ang braso nito sa baiwang ng babae.
Hindi siya bato para hindi siya makakaramdam ng selos doon. Ako na ang bahala sa asawa ko. Pwede ka nang umuwi. Malamig ang boses na wika niya. Pigil niya ang sarili niya ang magalit dahil madaling araw na. Isa pa, baka nagmagandang loob lang ang babaeng ito na ihatid ang asawa niya, kaya naman dapat niyang iwasan ang emosyon niya para hindi siya magmukhang palengkera. Sige po, ma'am. Mukhang may problema po si sir kaya naglasing po siya. Sige po, aalis na ako. Nakangiting wika ni Jolene at tanging pagtango lang ang naging sagot niya. Pilit niyang inalalayan si Jake papasok ng bahay at hindi niya pinansin pa ang babaeng sekretary na naghatid dito. Wala na siyang panahon pa na makipag-usap dito dahil para sa kanya, mas mahalaga si Jake. Lasing ito kaya naman kailangan niyang gumawa ng paraan para mahimasmasan ito. Ma'am, baka hanapin po ako ni sir. Pakisabi po, uwi na ako. Narinig niyang muling wika ng babae. Anong connect? Nagpalam na ito na aalis na tapos may hirit pa pala. Nakakaimbyar na. Hindi niya naman mapigilan ang makaramdam ng inis. Kung hindi niya lang siguro alalay itong si Jake, baka kanina niya pa ito sinigawan eh. Heist kainis. Maayos niyang nadala si Jake patungo sa living area. Inalalayan niya itong makaupo ng sofa, kaya lang nang sumayad ang katawan nito sa malambot na sofa, kusa na itong nahiga, kaya naman hindi niya mapigilan ang mapailing. Lansing nga talaga ang asawa niya at alam niyang siya ang dahilan kung bakit masama ang loob nito ngayon.